sa araw pong ito ay ang magtatanong po rito ay si Mr. Josepino Lim. Siya po ay 31 years old, isa po siyang Katoliko. Ang akin pong katanungan na po ay kung totoo po ba ang venial sin at ano po ang pinagkakaiba nito sa mortal sin? Yun lang po. Totoo na mayroong kasalanang mortal o ikamamatay. Kumbaga, mabigat na kasalanan, ang ibig sabihin ng mortal sin, walang patawad. Meron namang kasalanang napapatawad. Yun ang tinatawag naman ng Katolikong venial sin. Basahin natin ang 5:16 ng unang Juan. Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Pagka ang isang kasalanan ay hindi ikamamatay, idadalangin sa Diyos para hingi ng tawad, para bigyan siya ng buhay. Meron namang kasalanang ikamamatay, yung mortal, hindi na dapat idalangin. Totoo yan, merong mortal, merong venial sin. Ang tawag ng Katoliko, mortal at saka venial. Sa Biblia, ang tawag dyan, sin unto death, ang sabi dun sa English, and sin which is not unto death. Yun ang tawag sa Biblia. Ngayon, yung mga taong masasama, ang Diyos na nakakaalam ko anong gagawin sa kanila. Pero para ipanalangin mo pa, magpamisa ka pa, para alisin daw sa purgatorio, wala na po sa Biblia yon. Kung totoo man na may kasalanang ikamamatay, dapat yung mga ganon, tinitiwalag yon sa tunay na iglesia. Pagka sumasadya na, itinitiwalag na 3 ng Tito. Pakibasa kapatid na Daniel ang versikulo 10. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Tapos ng una, 2 saway, 3 na, takwil mo na. Bakit? Ayaw magbago, ayaw sumunod Pinapatiwalag na yon 5:13 ng unang Korinto. Datapwat sa nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masasamang tao. Pagka masamang tao na, ayaw nang magbago. Talagang talamak ng ayaw sumunod sa Diyos. Alisin nyo na sa inyo, tiwalag mo na. Naintindihan mo, kapatid na Joselito? Opo, brother. Maraming salamat po. Salamat din. Kasiyahan ka nawa ng Panginoon.